sa gabi, ano tayo po siguro ay magsisimula na, no? At dapat 2 o'clock talaga ang start natin, no? Kasi pag 2 o'clock, matatapos tayo ng 3 o'clock kasi 1 hours lang ang gawain natin. Kasi lahat naman tayo ginagawa, di ba? Ang mahalaga lang doon, yung salita ng Diyos, yung salita ng Diyos yung pagkain po natin sa spiritual. So, siguro, magsimula na po tayo. Hindi na po magsimula. Lahat po tayo tumayo at tayo po ay magsimula na po tayo sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Hindi po natin kailangan pa ibibigay ang buhay ng Panginoon. Nabigay sa'yo ng buhay at wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag. Kung wala ng pagkakataon, una ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y magbubuhay. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Isa pa. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nabigay sa'yo ng buhay at wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag. Kung wala ng pagkakataon, una ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglilingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Lubot si Brother Ramon sa pangilang panalangin. Mga bagay na hindi namin nakikita. Tunay na kaliman ay namamanga at tutuwa sa mga bagay na hindi namin iniisip na kayo ang aming Diyos na patuloy kami ay sinasama maging ang aming buhay sa ngayon. So ay lang namin sa iyo. Walang bagay na nangyayari sa aming panahon na hindi mo tuloy. Hindi ang lahat ng bagay, mabuti man o masama. Kalakot dito ang pagkabay sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga taong kilala mo po ang kanilang sarili sa lugar na ito. Upang makinig ng iyong mga salita. At naniniwala kami na kayo ang
Panginoong naghahanda ng kanilang puso, ng kanilang isipan, maintindihan nila at maunawaan ang iyong mga salita. Dahil ang iyong mga salita, Panginoon, kapangyarihan, sabi ng iyong Panginoon, isang kapangyarihan ng bawat. Ito magiging kaligtasan nila dahil ang iyong salita ay kapangyarihan. Sino man yung sumasampalataya. Maraming salamat po maging sa aming pag-gising kaninang umaga. At inihatid mo kami sa isang maayos na pamumuhay. Maging sa mga nagdaang panahon, nagdaang taon, magpapalit na naman ng taon. Naniniwala kami na natahakin namin ang napakahabang panahon na hindi kami mabubuhay sa ganang amin maliban na nasa iyong kamay ang aming lakas at ang aming Diyos. Maraming salamat, Panginoon, di man namin maisa-isa ang mga bagay na mabuti na aming tinanggap sa iyo. Kung malaga, Panginoon, ibuka namin ang aming bibig na nakapagpasalamat kami sa iyo sa aming mga paraan. Sa mga oras na ito, tawarin po kami sa aming mga kasalanan. Kung kami may nasabi, naisip, nagawa, na hindi kalugod-lugod para sa amin. Halip, di po namin kayo pinangungunahan o nagpusan na wala kaming karapatan. Maliban na ito'y aming panalangin na may pagsusumamo, na turuan mo ang aming puso, dahil ang aming puso, sabi nga po ni Propeta Jeremiah, ikas na sinungaling at mandaraya. Kung paano mo po tinuruan ang puso ng iyong lingkod na si Haring David, pagkamat siya'y tinaguriang malapit sa puso mo, hindi siya nakaligtas sa kasalanan. Paano pa kaya kami, Panginoon, na araw-araw namin nilalabanan ang kasalanan, araw-araw kami nakikibaka sa nag-iusan ng butang ito. Hindi ba iwasan na kami nakapagsasalita na hindi ka lumulog sa araw kami? Turuan mo po ang aming puso na maiwasan namin, Panginoon, ang mga bagay na salitang hindi na puri-puri sa iyo. Kahalik, turuan mo kami kung ano yung pamumuhay Kristiyano, kalugod-lugod na mga salita na aming mabibig ka sa aming bibig. Maging sa aming mga pag-iisip, ang aming pag-iisip, Panginoon, turuan mo po ng mga bagay na mabuti, kapuri-puri. Huwag niyo pong ipaling ang aming pag-iisip sa mga bagay na masama na magbubusog lang sa amin ng pagkakataon. Maging sa aming paggawa, Panginoon. Kadalasan aminado kami dahil pag-araw ng linggo, sa halip na unahin namin ang kalooban mo. Kadalasan sinuunawa namin ang aming mga sarili. Pag merong nangyayari sa amin hindi maganda, saka kami babaling sa iyo. At hindi kami sa iyo. Kaya Panginoon, turuan mo kami. Turuan mo kami, Panginoon, matulog namin ang kalooban. Sa mga oras na ito, narito kami, Panginoon, hindi dahil meron kami pag-uusapan ng mga bagay-bagay, kundi pag-uusapan namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Gamitin niyo yung lingkod na magpapahayag ng salita. Huwag yun, umimuso sa aming puso, sa aming isipan, sa aming pag-uwi, aming itong mabulay-bulay ng aming salita. Sa lahat, ipaagi din namin sa aming mga mahal sa buhay, ang anumang narinig namin na salita mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Purihin po kayo, walatin po kayo, maraming panalangin sa pangalan niyo. Amen. Okay, patuloy ko natin po rin ang Diyos sa pwede mo kayong nananalig ako sa iyo. Pag-ibig
May
po ang iyong bayan. Ano po, Panginoon, ang bawat isaw God, sila ay kasama namin sa pagpupuri, sa pagsamba namin sa iyong Panginoon, sa mga pamamagitan, mga patuloy na aming Panginoon. Pagpalayo po, isa't po, Panginoon, kung saan na may sabi kayo, kung saan ang mga kita, nandoon ang iyong pagpapala, at nandoon ang iyong kagalakan at kapayapaan, at ang sa marami, pati na sa paligid, Panginoon. Kaya po isa, sumagi po kami sa gawain ito, Diyos, sa talaga ng mga nanganak at inulit sa Santo, sa pangalan ng Diyos, sa lahat ng mga Panginoon. Amen. Ay, di ba nakasuko na? Yan. Okay. Wala pa po tayong mga upuan, no? Sabi nga ay darating araw na magkakaroon din kayo ng upuan. Naniniwala ba kayo ron? Ayan, no? So, habang, sabi ko nga, habang nating ginagawa ito, ay nagsisimula na po ang gawain hanggang sa matapos siya, no? At ito po ay kaloob sa atin ni Chairman, at ito po yung bahay-sambahan po natin. So, ang mga hindi pa po nakakilala, ako nga po si Pastor Alan Cristo, Senior Pastor po ko ng Disciple of Jesus Christ Mission Church, yung pangalan po natin, Disciple of Jesus Christ Mission Church, no? At yung nasa taas, yan po yung mga sponsor po natin, no? Pwede mag-sponsor po sa atin yan. Yan po sila, mga Koreano din, and then kasama din natin yung mga agapi, no? Kaya so sana sa inyo pong pagdalo ay kailangan po natin yung attendance para sa sunod po ay maano po natin sila. Yan. So yung mga building target sa 31, sa Huibis po yan sila, Huibis, no? Huibis sila umating dito. And then building 15 saka 16, Merkulis, no? Sama-sama kami rito. And then building 23 and 22, so sama-sama po tayo, kaso wala yung 22, no? So puro building 23 lang to. Yan. So siguro sa coordinator, siguro mag-assign ka siguro ng taga-sulat po natin, no? Para meron tayong attendance. Kasi darating ang araw, baka hingin sa ating yung attendance, so pwede nating ibigay sa kanila yon, no? Pag nagbigay sila ng blessing, kung sino lang din yung nasa attendance siguro, yun lang siguro ang magkakaroon. No, kaya kailangan po talaga natin ang attendance. Kaya, so ako wala po ako may bibigay sa inyo, pero ako'y naniniwala, masigit na mahalaga ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Higit na mahalaga ang salita ng Diyos sa mga bagay na pagkain po natin. Pero although na kailangan po natin yan, pero sabi nga kailangan po natin ang tinatawag ng partnership, no? Makikipag-partner tayo doon sa mayroong mga kakayanan na magbigay, at ito rin mga ginagawa natin dito, yan po ay mga bigay din ng mga tao, mga pinapapala ng Diyos. Amen? Hanggang sa matatapos po natin to. Ako wala pa akong pira, pero ang nagagastos na po natin dito na nasa 80,000 na po, no? Wala pang libor yun kasi ako lang gumagawa rito. So, kumbaga sa ano ay bayaran mo nila ako, hindi, ay at least ay wala silang magano. Importante mayroon mga materialis lang. Yan. Yung po yung ating stage, at yan din, may CR na po tayo dyan, at meron din tayo mga lababo dyan. Ibig sabihin, magiging kompleto po. At siguro pag naayos na po ito, may panambahan po tayo rito ng araw ng linggo, so o'clock ng hapon, no? Kung ngayon, ang ating pong panambahan doon sa bukas, may panambahan tayo doon sa building 8, no? Kung sino pong pumasyal doon, sa second floor po tayo doon, building 8, no? So, yung pang ating pong panambahan doon. So, yan, at dala mo na po tayo sa salita ng Diyos. Amen? Amen. So, dati po meron makakasama po natin si Chairman dito. I-schedule niya lang po yung kanyang time, no? Kasi, sabi ko kay Chairman, pwede ka bang bumisita? Sabi niya, Pastor, i-schedule lang natin yung time, no? Sabi ko, yung bawat building ay may kanya-kanya pong araw. Kung saan lang po, kung anong, halimbawa, napili ni Chairman yung Sabado,
So kayo po yung makakasama ni chairman. Pag napili naman ni chairman yung araw ng Huwebes, mga taga-building natin makakasama niya. So, mayroon din, hindi lang dito, mayroon din po tayong gawain sa Happy Land, no? Doon din po, Happy Land din po ron, Bible study din po ron, Martes din po yun doon ng 2 o'clock ng hapon. So, ako yung iniwala na mga building 20 to 30 ay, building 22 and 23 ay madagdagan po tayo doon sa mga gustong sumama po sa atin. 1 hour lang po tayo hindi po tayo lalampas doon ng 1 hour. Kasi kumbaga sa pagkain, pag 1 hour kang kumain, busog ka nun, di ba? Busog na? Ganon din sa salita ng Diyos. Busog na rin po tayo doon sa 1 hour na pagkain po natin. So ngayon po, ay ating pong pag-aralan ay ang patungkol po sa tinatawag na born again, no? Tinatawag na born again Christian, no? So dito po ay ating pag-aralan kung ano nga po ba ang ibig sabihin ng bagong kapanganakan, na tinatawag na bagong kapanganakan. Ang born again po, hindi po ito religion, no? Hindi po ito religion. Kaya hindi po kami narito para itatag ang reliyon. Narito po kami upang magkaroon kayo ng personal na relationship sa Panginoon. Personal na relationship sa Diyos. Kaya dito, ano nga ba ang ibig sabihin ng bagong kapanganakan o ibig sabihin ng born again? Kasi baka hindi po natin alam kung bakit tinatawag ng born again, ano nga ba ang ibig sabihin nun, no? So, ang born again, ang bagong kapanganakan, ito ay nilalarawan bilang isang bagong nilalang. Nilalarawan ito bilang isang bagong nilalang. Ibig sabihin, di ba, una kang nilalang, ang unang nilalang ay nagkasala sa Diyos. Si Adan at si Eva. Kaya kailangan mong magkaroon ng bagong nilalang, ng bagong nilalang. So, paano tayo maging bagong nilalang? Ang sabi doon sa 2 Corinto 5:17, ang sabi ng Biblia ay ganito. Nakikinig po ba tayo? Amen? So, seryoso po tayo. Ang sabi po nito, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ay napalitan na ng bago. Napalitan na ng bago. So doon, hindi ka pwedeng tawagin born again Christian kung hindi ka nakipag-isa kanino? Kay Kristo. Sapagat ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kaya kung sinasabi mo hindi ka pa born again, ibig sabihin wala ka pa kay Kristo. Hindi ka pa nagkaroon ng personal na relationship kay Kristo. Dahil magiging born again ka lang kung ikaw ay nagkaroon ng pananalig at panampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi niya, ang lahat ng kapag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kaya ako'y born again. Bakit ako tinawag na born again? Dahil nakipag-isa ko kay Kristo. Siya ang nagbago ng buhay ko. Nagbago ng buhay kay Brother Ramon. Kung alam niyo yung buhay ni Brother Ramon dati, no? Addict yan dati. Magnanakaw yan dati. Lahat ng kanyang ginagawa, hindi kalugod-lugod. Dahil nga sa pakikipag-isa niya kay Kristo, maging ako man, ay nabago ang aking buhay. Amen. Hello? Kaya tinawag ako na born again. Ganito yung sinabi sa Galatians chapter 6 verse 15, hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao, ang mahalaga kung siya nga ay naging bagong nilalang. Ang mahalaga daw kung siya nga ay naging bagong nilalang. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, napakalaga sa buhay ng isang tao na siya ay magkaroon ng bagong nilalang sa buhay niya. Sabagat ang sabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi ng Biblia, sabagat tayong nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang ituon natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una paman. So doon ay pinakikita sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang lahat na nakipag-isa kay Kristo isa ng bagong
nilalang. Kaya kung sasabihin mo hindi ka pa born again, ibig sabihin wala ka pang personal na relationship kay Kristo. Kaya ang nagsasabi lamang ng born again na siya ay born again na dahil alam niya mayroon siyang personal na relationship sa Diyos. Ang pangalawa, ang bagong kapanganakan ito ay nilarawan bilang isang bagong buhay. Bagong buhay. Meron ka ng bagong buhay. Yung dati mong buhay ay mapapalitan ito ng bagong buhay na galing po sa Panginoon. Kaya sabi doon sa Romans chapter 6 verse 1 to 14, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy pa ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismon kay Kristo Jesus ay nabautismon sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na tulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin, ang dati natin pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang ating mga kasalanan ng pagkatao at nang hindi na tayo malipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, maniwala tayong mabubuhay rin tayong tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala ng kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din inyong maituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos. Sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus, huwag ninyong paghahariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan, upang hindi na kayo malipin pa ng masamang hilig nito. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan, yung pagiging born again Christian, ito ay nilalarawan ng bagong buhay na mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananalig at pakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang born again, hindi po ito reliyon. Ito po ay personal na relationship natin sa Diyos. Sino ka man, anuman ang sikta mo, anuman ang relihin mo, hindi po tinitingnan ng Diyos yun. Dahil ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Amen! Nilikha po tayo ayon sa larawan ng Diyos. Kaya gusto niya na tayo ay manumbalik sa Kanya sapagkat tayo nihiwalay sa Diyos. At gumawa siya ng paraan, nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo para ikaw at ako ay muling manumbalik ang ating relasyon sa Diyos. Kaya magkaroon ka ng bagong buhay. Magkaroon ka ng bagong buhay. Kaya sabi doon sa Colossus chapter 2 verse 13 hanggang 14, kayo'y dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat na nasusulat na isulat na alintuntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnayan nito. Tinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. So doon ay pinakikita ng Biblia na ang bagong kapanganakan, ito ay hinihintulad bilang isang bagong buhay. Meron ka ng bagong buhay. Kaya kami, Brother Ramon, mayroon na kaming bagong buhay. Kami ay naglilingkod na sa Diyos at nagpapagamit na sa Diyos at sinishare namin ang salita ng Diyos na siyang nagbago ng aming buhay. Amen! Hello! So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan pangatlo, ang bagong kapanganakan ito ay nilarawan bilang isang espiritual na muling pagkabuhay.
Bakit? Sapagkat namatay ang iyong espiritu. Nung mamatay ang iyong espiritu, nabubuhay ka na lang sa body and soul. Kaya ang buhay mo ngayon, nung patay pa ang iyong espiritu, walang halaga sa iyo ang gawain ng Diyos, walang halaga sa iyo ang salita ng Diyos. Bakit? Sabagat ang salita ng Diyos itong pagkain ng ating espiritu. Ang pagkain ng ating body and soul, yung ating kinakain araw-araw. Kaya kapag patay pa ang espiritu mo, mas mahalaga sa iyo yung pangangailangan ng yung body and soul. Hindi mahalaga sa iyo ang ganitong gawain. Pero purihin ng Diyos, kayo ay binuhay ng Diyos. Amen. Kaya naging mahalaga na sa inyo ang salita ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 7, nung una patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinaputan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niya kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa. Dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo Jesus. So doon ay sinasabi ng Biblia, binuhay tayo ng Diyos. Sabi niya, Pastor, buhay naman ako . Oo, buhay ka sa iyong body and soul. Ang tao ay binubuo ng body, soul, and spirit. Pero kung ikaw ay kapag patay pa ang espiritu mo, kulang ang pagkatao mo. Nabubuhay ka lang sa body and soul. Kaya kapag niyaya ka sa Bible study, hindi ka dumadalo, hindi ka maatin. Bakit? Sabagat hindi mo naiintindihan ang mga bagay na spiritual. Hindi ka nagugutom sa salita ng Diyos. Pero dahil sa binuhay ng Diyos ang iyong espiritu, nagkaroon ka ng kumplitong pagkatao. Mayroon ka ng body and soul in spirit. Hindi ka na nagugutom sa pagkain lamang, kundi nagugutom ka na rin sa salita ng Diyos. Amen. Nagugutom ka na rin sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang siyang pagkain ng ating espiritu. Ang sabi sa Lucas chapter 2, verse 2 hanggang 14, sa pamamagitan ng bautismo, nalibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Binuhay kayo. Si Kristo ay namatay sa laman at muling nabuhay saan? Sa Espiritu. Kaya kapag ikaw ay nakapag-isa na kay Kristo, binuhay ka muli ni Kristo, binuhay ka muli ng Diyos, katulad ng pagkabuhay ni Kristo, nabuhay na ang iyong Espiritu. Kaya kumplito ng pagkatao mo. Mayroon ka ng body, soul, and spirit. Kompleto na. Kaya sabi ng iba, bakit ang yaman-yaman ko? Marami akong pangangailangan. Lahat nandito na sa akin. Bakit mayroong pang kulang sa buhay ko? Bakit mayroong pang kulang sa buhay ko? Anong kulang sa buhay niya? Patay pa ang kanyang espiritu. Yan ang kulang sa tao. Mapasayuman ang kayamanan dito sa mundong ito. Ngunit kapag patay ang inyong espiritu, walang halaga ang kayamanan yan. Sabagat hindi yan ang makapagliligtas sa iyo sa buhay sa lugar ng interno. Ang makapagliligtas sa iyo, walang iba kundi si Kristo. Kapag nabuhay ng iyong espiritu, mayroon ka ng personal na relasyon sa Diyos. Sabagat ang Diyos ay espiritu. Ang Diyos ay espiritu. Kaya nagkakaroon tayo ng pananalig at panampalataya sa Diyos. Sa Colossians chapter 3 verse 1 hanggang 4, binuhay kayo muli nakasama ni Kristo. Kaya ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na panglangit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay.
At kapag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, kapag buhay na ang iyong espiritu, nakatuon na ang puso't isipan mo hindi lamang sa mundo nito, kundi maging sa langit na patutunguhan mo. Amen! Dahil lahat mo tayo, lahat ng dito sa mundo, pansamantala lang po yan. Yung bahay at kayamanan mo na tinatangkilik mo, pansamantala lang yan. Dating ang araw, iiwan mo yan katulad ng nanay mo. Siya'y wala na ngayon. Nandiyan pa ba nanay nyo? Nandiyan pa? Nanay ko wala na. Bakit? Dahil natapos ng kanyang kontrata dito sa mundo. Lahat mo tayo sa mundong ito ay may kontrata. Ngunit hindi lang pinalam ng Diyos kung kailan. Dahil ang tao, mayroon siyang alam at hindi niya alam. Ano ang alam ng tao? Alam niyo ba kung ano ang alam ng tao? Ang alam ng tao na siya ay mamamatay. Ano ang hindi niya alam? Kung kailan siya mamamatay. Hindi ang pinalam ng Diyos kung kailan ka mamamatay. Matanda ka man o matanda ka man o bata, malakas ka man o hindi. Sa ayaw mo sa hindi, kapag natapos ang kontrata mo, tiyak aalis ka sa mundong ito. Ang nakakalungkot doon, kung patay pa ang iyong espiritu, hindi ka makakapasok sa langit, kundi ang patutunguhan mo ay sa apoy ng impyerno. Dahil ang makapagbubuhay lamang ng iyong espiritu, ang Diyos lamang. Dahil ang sabi sa banal na kasulatan, kapag ikay namatay, ang espiritu mo ang aalis sa katawang lupang yan at iyon ang haharap sa Diyos. Minsan lang, sabi sa banal na kasulatan, minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos ay paghuhukom. Kaya sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Biblia, alalahanin mo ang Diyos habang ikay nabubuhay. Alalahanin mo siya bago man balik sa lupa ang ating katawang lupa at magbalik sa Diyos ang ating espiritu na may bigay nito. Ibig sabihin, ang ating espiritu, ito ang haharap sa Diyos. Ang ating body, ito ay mananatili dito sa mundong yan. Nag-aantay yan sa pagbabalik ni Kristo. Dahil meron pang tinatawag na second coming. Ang hindi namamatay sa atin, ang ating espiritu. Ang ating espiritu. Pero ang body and soul ay meron nagsimula po yan na siya ay may kamatayan. Siya ay dating walang buhay. Nagkaroon lamang siya ng buhay nung binigyan siya ng espiritu. Hiningan siya sa ilong at nagkaroon siya ay tinawag na kaluluwang may buhay. So nagkaroon siya ng buhay. Ang ating kaluluwa, nagkaroon ng buhay nung ito'y hiningaan sa ilong. Hello? Ang hininga ito ay walang iba kundi ang ating espiritu. Ang ating espiritu. Ito yung nagbibigay ng buhay. Kaya nung si Kristo namatay, ano sabi ni Jesus Christ? Ama! Ibinibigay ko sa iyo ang aking espiritu. Tanggapin mo ang aking espiritu. So, ang aalis sa tao ay kanyang espiritu. So, doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na panlas, but not the least, ang bago na pananakan, ito ay nilarawan bilang anak ng Diyos. Kaya kapag tinawag ka ng born again, inaalim mong born again, ikaw ay anak ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Ginawa kang, inaari kang anak ng Diyos, kaya mayroon ka ng personal na relationship sa Diyos. Na sinasabi ng banal na kasulatan sa John 3:3, hanggang 8, sumagot si Jesus, makatandaan mo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may panganak na muli ang isang tao na matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, makatandaan mo, maliban ng isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayo magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak na muli. Saan? Sa Espiritu. Kaya,
ipanganak ka sa Espiritu, ang Diyos ay Espiritu. Amen? Amen? Kaya kapag naipanganak ka na sa Espiritu, ang iyong Ama ay walang iba kundi ang Diyos. Ikaw ay inaaring anak ng Diyos, kaya pwede ka nang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sa John chapter 3 verse 17, itong John chapter 3 verse 16 hanggang 17, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sumampalatay sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So doon ipinakita, meron lamang kaisa-isang anak ng Diyos. Sinong kaisa-isang anak ng Diyos? Si Jesus Christ. Sino tayo? Tayo po ay hindi anak ng Diyos. Tayo ay nilikha ng Diyos mula saan? Sa alabok. Amen. Amen. Nilikha tayo ng Diyos mula sa alabok. Pero dahil gusto ng Diyos na maging anak ka, gusto ng Diyos na ikaw ay kanyang ituring na anak, kailangan mo si Kristo. Ang sabi niya po doon sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Kristo ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan nino ni Hesus Kristo. Yan ang ibig sabihin ng born again. Inaari kang anak ng Diyos. Isinilang ka muli, hindi sa laman. Isinilang ka muli saan? Sa Espiritu. Kaya nabuo na ang pagkatao mo. Meron ka ng body, soul, and spirit. Nagugutom ka na hindi lamang sa tinapay, nagugutom ka na rin sa salita ng Diyos, sabagat sinabi ng banal na kasulatan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya ang pagkain ng ating espiritu, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito yung nagugutom sa gawain ng Diyos. Hello? Ang nagugutom sa pagkain, ano? Yung kaluluwa mo. Dahil nanggaling yan sa lupa. Ikaw yun. Yan ang nanggaling sa lupa. Kaya nung mamatay ang espiritu, wala na siyang communication sa Diyos. Wala nang communication. Sapagkat ang espiritu lamang ang mayroong communication sa Diyos. Kaya purihin ang mga taong buhay na ang kanilang espiritu. So doon makikita natin sa 1 John chapter 3 verse 1 hanggang 3. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan. Hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang maging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagpaparito muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa kanyang matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Makikita natin si Kristo. Sabi niya na Biblia, pinatutayin mga anak na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananalig at mananampalataya kay Kristo. Dahil itinuring tayong mga anak ng Diyos, dahil ikaw ay tumanggap sa Kanya. Sa Galatia chapter 3 verse 26, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Dahil sa inyong pananalig at pananampalatay kay Kristo Jesus, ikaw at ako ay anak ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pagiging born again. Amen! Kaya kung sinasabi mo hindi ka pa born again, ibig sabihin hindi ka pa anak ng Diyos. Hindi ka pa makakapasok sa kaharian ng langit. Sapagkat sa bahay mo, sino ang pinapapasok mo sa bahay mo? Siyempre ang tinuturing mong anak. Amen! Hello? Sa bahay mo, ang ipinapapasok mo sa bahay mo, ang pinabubukas mo ng mga pagkain mo at mga kumerip kung ano man nasa bahay mo, ang binibigyan mo ng authority, walang iba kundi ang anak mo lamang. Amen! Ganon din ang mga born again Christian.
na itinuring na anak ng Diyos ang meron lamang authority pumasok sa kaharian ng langit. Dahil ang sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang. Hello? Hindi ka nabunagin dahil sa amin. Nabunagin ka at ako lahat dahil kay Kristo. Amen po ba? So puri ng Diyos sa gabi, sa hapong ito, nawa ay meron tayong natutunan na ano nga ba ang ibig sabihin ng born again. Kaya ako'y nalulungkot din sa mga taong hindi ako born again. Kabatid, hindi po relihiyon ng born again. Kaya ka tinawag na born again dahil nakipag-isa ka kay Kristo na siyang tagapagligtas mo. Amen po ba? Gawa 4:10, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sabagat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat tao. So walang ibang tagapagligtas ng mundo nito maliban kay Kristo. Kapatid, ang Kristo ang ipinakikilala namin sa inyo. Namatay siya sa laman at muli siyang nabuhay sa Espiritu. Kaya hindi mo na siya nakikita. Kaya sabi ni Jesus, mapalad ang nininiwala sa akin, bagamat hindi niya ako nakita. Amen! At sinabi ni Jesus Christ, 2 nagkakasipon sa aking pangalan, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. Naniniwala ba kayo narito si Kristo? Naniniwala po ba kayo? Yes, sapagkat siya Espiritu. Tayo po lahat ay tumayo. Pasalamatan po natin ang Diyos sa kanya pong mga salita. Nawa sa araw nito ay meron tayong natutunan at nabusog po tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah, Lord. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga anak na narito, God. Salamat sapagkat nag-response sila, Panginoon, na dumalo sa gawa niyo ito, O Diyos. Maging sa bidding 23 sa pumuno ng coordinator, Panginoon, ang kanya pong mga na-invite hindi sumama, Panginoon, sa araw nito, O God. Dati pong ang araw, sa sunod po na Sabado, ay makakasama na namin sila, Panginoon. Maging ang bidding 20, Panginoon, na hindi namin nakasama sa araw nito, O Diyos. Lord, sa sunod na Sabado, Panginoon, hallelujah, sila ay makakasama na namin. O pagsama-sama kaming makinig ng yung mga salita. Sama-sama kaming kumain ng yung mga salita, Panginoon. Hallelujah, Lord. Kaya maraming salamat. Maging mga sponsor po namin, Panginoon, na gagamitin mo para sa kanila, O Lord. Ang mga Koreano, O Diyos, maging ang Agapi, Panginoon, maging ang aming chairman, Panginoon, o kaya ang aming mga kagawad. Lord, dalahin ko, Panginoon, na pagpalain niyo po sila, O Diyos, na sila man ay maging katuwang namin sa gawain ito, O Diyos, para sa kanilang pangangailangan, O God. Purihin ka, Panginoon, at dalahin ko lahat na dadalo ay patuloy niyo pong pagpalain. Maging ang lugaw nito, O Diyos, salamat, sapagkat hindi pa naman tapos ang gawain nito, O Diyos. Ngunit nagagamit na namin ito, Panginoon, para patuloy na ipahayag ang iyong mga buting balita. Patuloy na magdala, Panginoon, ng mga kaluluwa, Panginoon, sa iyong panan, Panginoon. Sapagkat kami pinili mo para maging daluyan ng iyong mga salita, maging daluyan ng iyong pagpapalang spiritual, Panginoon. Kaya sa oras mo ito, God, dalahin ko, Panginoon, ang salita mo ang siya magbibigay ng pagpapala sa kanila, kagalakan at kapayapaan, at maging daluyan ito ng pagpapala ng kanilang hanap buhay, negosyo at trabaho, Panginoon, mula Lunes hanggang Sabado, ay suma kanila ang iyong mga pagpapala, Panginoon. Kaya purin ka, Panginoon, nadalain ko na hindi nasayang kanilang pagdalo sa lugar nito, kundi magkaroon sila ng pananalig at pananampalataya sa iyo, Panginoon, sapagat nangusap ka sa kanila, Panginoon, sa pamamagitan po namin, O Diyos. Kaya purihin ka, luwalhatiin ka ng batsa sa amin narito, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? Announcement po. At tuwing araw po ng Sabado, schedule nyo po. Sis, alam mo naman siguro yung mga kasama mo, na siguro, ito na siguro ang maglista sa kanila para sa sunod po na, siguro magiging ano po natin, siguro bago po tayo mamaya pag-usapan natin para kung paano dapat mo gawin, no? Mag-closing prayer muna tayo. Okay? Sa araw po nito, tayo po ay magko-closing prayer. Ano ko po si Pastor Ramon sa panghuling panalangin. Unay nga, O Diyos, salamat po sa aming gawain na wala kami ibang pinag-usapan, Panginoon, na maliban kayo ng aming taas, ng aming sambahin,
Kayo ang aming walati. Salamat sa mga tao na dinala mo sa lugar na ito at naniniwala kami na hindi mawawala ng kabuluhan ang kanilang pakikinig dahil inihanda mo po ang kanilang puso na maunawaan nila ang iyong mga salita. Salamat po at sa aming pansamantalang pag-iwalay, hindi sa presensya mo kung paano kami sinamahan na bigkas at maluwalhati, ganun din po sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang tirahan. Nawa, baon namin ang kapayapaan, baon namin ang kagalapan sa aming sa susunod, sa aming pagkakasip ng Panginoon. Nawa, yung mga kasamahan namin na hindi nakagalo, namin po na ipalaalam sa kanilang Panginoon ang gawain. Dahil ito ang kapakinabangan ng kanilang kaluluwa. Salamat po. Ito po ang aming panalangin. Amen. 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 So, pwede pong maiwan yung coordinator sa muna kanina at pwede na po tapos na po tayo. Salamat. Sa sunod po ng Sabado, tuwing Sabado po kayo. Salamat po. God bless. God bless. Dito muna tayo sis. Yung yung gagawin natin, di ba magano ka ng mga pangalan? Para may katuwang ka, siguro magano ka ng secretary, saka assistant secretary. Ngayon, di ba pangalan niya, may number yun, buwan na birthday. Tapos, di ba sa isang buwan, meron tayong minsan 4 na Sabado, minsan 5 Sabado. Di sa pangalan, naguwitan natin ng ganito. Okay, so, guwitan natin. Para hindi tayo lista na lang. Para kung pag-atin nila, chika na lang natin, check na lang. Kung absent, wrong. Pag present, check. Para hindi na tayo lista. Ibig sabihin, sila yung magiging regular natin na attendance na umaatin sa gawain. Para kapag naghingi ang ating sponsor ng pangalan na pwede nilang bigyan ng blessing, yun lang ibibigay natin. Yung mga nandilang sa listahan. So, yan lang siguro, no? So, para sa sunod na Merkulis, so, alam na ang dapat natin. No? So, bahala na po kayo. At ipapalog ko rin yung building 20, hindi siguro, naligaw din siguro sila tulad nyo eh. Saan ba kayo nakarating? Doon sa dulo. Ay, hindi nyo pa alam ang building tayo. Akala namin nandiyan sa kalagitnaan. Sinabing dulo. Sige po, gano'n na lang po. Sige po, salamat. Sa Sabado. Opo. Bye-bye. Bye-bye. Bye, guys. Sige. Sabado, ikaw na magtuturo, ha? So, kung ano yung tinuro mo, yung pa rin. Para, kasi, yun lang din sa akin, doon pa rin. Tsaka lang tayo magpapalit. Soybis na. Papalit ka na soybis. Ako muna kasi soybis, di ba? So, sunod na soybis, papalit ka na yun. Ganun din tuloy na yun. Kasi para lahat din sila makakarinig.